Paano nga ba mag-apply online ng SSS Salary Loan? Ito ang step-by-step process. Pumunta tayo sa sss.gov.ph, i-click lang natin ang member, at pag na-click na natin yan, mapupunta tayo sa dashboard na ito ng SSS. Ilagay natin ang ating user ID, password, at sign in. Kapag nalimutan natin ang ating user ID or password, i-click nyo lang ang link na ito, o kung hindi pa naman kayo nakakapag-register sa SSS online, i-click nyo lang yung register para makapagsimula na kayo ng paglo-loan ng SSS salary. Pagkatapos natin dyan, mapupunta kayo sa pop-up box na ito. Pwede nyo siyang i-close or maybe next time na lang. Minsan may mga notification din kayong makikita, pwede nyo i-X, i-view, o kaya naman pwede nyo ring i-close. Ngayon, mapupunta na talaga tayo sa SSS dashboard natin. Nandito ang full name natin at SSS number pati CRN number. Kung mag-a-apply na tayo ng ating salary loan, punta lang tayo sa loan menu and then apply for salary loan. Mapupunta na tayo ngayon sa dashboard ng SSS salary loan natin. I-check lang natin kung tama yung mailing address natin, mobile number, landline, at email address. Just in case hindi updated kapeso ang inyong details about these 4 items, pwede nyo i-click yung here na kulay blue icon para ma-update ninyo yung contact information ninyo. Punta na tayo ngayon sa loanable amount. Kalimitan nito, kung 1 month salary loan o nakapaghulog ka na ng 36 months, 20,000 ang pinakamataas. O kaya naman kung 2 month salary loan, normally 40,000 ang pinakamataas. So ibig sabihin, nakapaghulog ka na ng 72 monthly contribution. Nandito rin yung bank details natin, yung bangko at saka yung bank account number kung saan ide-deposit ng SSS yung salary loan natin. Just in case kapeso, wala pa kayong bank na na-enroll sa SSS, i-click nyo lang yung kulay blue na click here. Dito makakapag-enroll kayo ng inyong bank account o kaya naman yung Paymaya ninyo or GCash, pwede na rin dito, doon na makikredit kapeso. Or kung gusto nyo naman, may Union Bank Quick Card sa mga SSS branches, pero hindi lahat. Pwede nyo i-click dito kung ano yung mga SSS branches na merong UBP Quick Card. So, dun makikredit naman yung salary loan ninyo. Pwede kayong pumunta sa SSS branches. And, nandito rin yung certifying employer natin. So, just make sure lang ito yung current employer natin kapeso. Kasi kung hindi to updated, baka hindi ma-certify yung loan nyo. Kasi isi-certify yan ng employer natin. Kung wala naman tayong employer, or sabihin natin, voluntary tayo, hindi mo na siya makikita dito. Kasi pwede ka naman mag-loan as a voluntary member din. So, wala nang certifying employer. Dire-diretso na tayo sa procedure natin. Kung okay ka na sa lahat, click mo lang yung proceed. Pagka-click mo ng proceed, makikita mo na ngayon dito yung terms and conditions ng salary loan mo. Nandito lahat ng details natin, lahat ng questions about SSS loan natin, dito mo talaga siya makikita kapag binasa mo itong buong terms and condition. Kung okay ka na sa terms and condition, mapupunta ka na dito sa disclosure statement on loan credit transaction. Dito makikita yung SS number mo, yung employer mo na mag-a-approve. At nandito na rin yung buong details ng salary loan mo. Magkano yung loan amount na kinuha mo? Magkano rin yung deduction? Kasi hindi ka peso makukuha. Halimbawa, nag-loan ka ng 40,000. Hindi buong 40,000 makukuha mo kasi may mga service charges yan, may mga advance interest na ide-deduct na agad sila. Kaya yung net proceeds mo, mas maliit dun sa loanable amount. Let's say for example, 34,000. Minsan 33,200 ang makukuha mo. May naka-less na agad. Tapos nandito na rin yung schedule payments. Nandito yung 24-month na installment natin. Nandyan yung amortization, yung monthly na hulog, kung magkano yung mapupunta sa interest, magkano yung mapupunta sa principal, outstanding balance natin per month. Dito mo rin siya makikita. Normally, hinihingi din to sa atin ng HR. Kasi, para malaman nila magkano ba yung ide-deduct sa payroll mo kada buwan ng hulog para maihulog dun sa SSS salary loan mo. So, minsan, hihingin din to sa iyo ng HR at pwede mo tong i-print or screenshot mo para magkaroon ng copy ang HR ninyo.
After mo dito, kung okay ka na sa lahat ng details, na-verify mo na, pwede mo na i-click yung proceed. Once na-click mo yung proceed, mapupunta ka na dito, parang second check lang to kapeso. So, nandito yung loanable amount, nandito yung net proceeds, hindi pantayan ha. Syempre, may bawas na kapag may net proceeds. Saang bangko at saang bank account mapupunta yung pera mo na ibibigay sa'yo o ipapahiram sa'yo ng SSS. Employer ID, napaka-importante na yung certifying employer mo talaga kapeso, yung current employer mo. And then kung okay ka na sa lahat, i-click mo lang ulit yung submit button. Once you click the submit button, may magpa-prompt na ganito. Parang sinasabi lang nila sa'yo na, isesend na namin to sa SSS ha, so okay ka na ba? Click okay kung okay ka naman na kapeso. Once you click that, sasabihin nila sa'yo, nakapag-submit ka na ngayon ng salary loan application mo. Sasabihin nila dito yung date. Tapos, saan mapupuntang bangko? At anong account number? So, kung gusto mo ng triple check kapeso, just triple check. Para lang sure tayo talaga na tama yung account number na mapupuntahan. And bibigyan ka na rin nila ng transaction number. At ito na, yung certifying employer mo or current employer mo, kailangan nilang ma-verify or ma-certify yung loan application mo 5 working days simula nung nag-submit ka ng salary loan mo. So kung nag-submit ka ng let's say October 1, dapat ma-verify nila yan ng mga October 5, October 6. Kasi kapag hindi nila na-verify or na-certify, mag-expire yung application mo. Uulit ka na naman. So, mas maganda, minsan alam ng HR o ipinapaalam mo na agad sa kanila na nag-loan ka para syempre, ma-approve na nila. At once na-approve na nila kapeso, makakatanggap ka na ng ganitong email sa SSS. Sinasabi nila na ito yung date kung kailan nag-approve yung certifying employer mo, transaction number, employer ID, yung employer mo na nag-approve. So, bigyan mo lang ng 5 working days si SSS to process the loan and another 5 working days again para naman makredit na dun sa bangko mo yung salary loan mo. Sino na nga ba ang mga pwedeng mag-loan sa SSS salary loan? So, according to SSS website, ang pwede daw mga mag-loan ng 1-month loan ay yung nakapaghulog na ng 36 monthly contribution. Given na yung 6 months nun, dapat nahulog mo within 12 months. So, sa loob ng isang taon, dapat nakapaghulog ka ng at least 6 months. So, parang sinasabi nila na dapat updated pa rin yung hulog mo. So, pwede dito yung mga employed, contributing, or self-employed, or voluntary member. Yung 2-month loan naman, dapat nakapaghulog ka na daw ng 72 posted monthly contribution. Ito yung sinasabi nila na tumataas daw ng tumataas yung pwede mong ma-loan sa SSS kasi padami ng padami yung monthly contribution na nahuhulog mo sa kanila. Kaya palaki din ng palaki ang pwede mong ma-loan ngayon sa SSS. Given daw na dapat updated yung contribution mo. At hindi ka pa nabibigyan ng final benefit. Ito yung mga nagpe-pension na o kaya naman nabigyan na ng funeral benefit. So, ito yung mga total permanent disability, di ba? May pension na sila. Yung mga retirees, may pension na or namatay na yung member. Siyempre, wala na makakapag-loan on his or her behalf. And of course, dapat 65 pababa siya. So, under 65 years old. Kasi kapag 65 years old ka na, forced na retire ka na at dapat nagpe-pension ka na. So, hindi ka na pwedeng magbigay pa ng salary loan. And then, dapat wala siyang fraud na ginawa against SSS. Ito naman yung other loan details pa na kailangan nating malaman. Kailan ba natin dapat bayaran yung schedule ng payment natin? So, yung loan natin, kailangan natin yung bayaran in 2 years or 24 monthly installments. Nandyan yun sa PDF file kanina nung nag-file tayo ng loan. Tapos, kailangan natin yung bayaran on the second month following the date of the loan. So, for example, kung October ka nag-loan, dapat bayaran mo yan ng mga December. Magsimula ka na maghulog. So, kung regular employee ka or may mga employer, ang mag-remit nyan for you is your HR. Sila na yung gagawa nyan for you. So, may sarili silang SSS number. Depende sa ending nung SSS number nila, ito yung mga dates na kailangan nila mag-remit ng salary loan mo, ng hulog mo sa salary loan. Kung self-employed ka naman or voluntary member,
ang basehan ay yung SSS number mo, yung last digit. So kung dito nagtatapos, ito yung mga dates na kailangan mong magulog sa SSS mo. Saan ka pwede magbayad? SSS branch. Sa mga accredited banks nila, napakarami nila accredited banks or authorized payment center, or kung gusto mo talagang pinakamadali, medyo may bayad lang to kapeso sa GCash, sa Paymaya, sobrang bilis. Kasi kapag nagbayad ka kaagad, automatic mag-reflect agad. Interest and penalty. Yung loan po natin, may interest yan na 10% per annum. Ibig sabihin, kada isang buong taon, may 10% charge yan na interest. Nandyan na rin yan doon sa payment contribution natin na ipinakita kanina sa PDF file. Naka-base naman yan sa outstanding principal balance mo within the 24 months. So, patong lang sila ng patong ng 10% hanggat may principal balance ka pa. What if kapeso, nagpaltos ka o hindi ka nakabayad ng loan amortization mo? May penalty yan kapeso 1% per month ang penalty mo dyan kapag hindi ka nakapagbayad. At ito yung sinasabi natin kanina, na kapag nag-loan ka, halimbawa 40,000 ang niloan mo, hindi naman 40,000 na makukuha mo kasi meron service fee at saka other deductions pa dun sa loan mo. So, hindi buong 40,000 na makukuha mo kapeso. Loan renewal, kailan ka pwedeng mag-renew ng loan mo? Pwede mo yung gawin kapag bayad mo na yung 50% ng original principal amount mo. So, ibig sabihin, let's say, for example, diba, mga 2 years or 24 months, baka pwede ka na ulit mag-loan dun sa kapag nabayaran mo na yung mga 14th month. Pwede ka na ulit mag-loan sa SSS. Pero syempre, kapag nag-loan ka sa kanila, halimbawa 40,000, and then may loan outstanding balance ka pa doon sa previous one, ililess yung service fee, ililess din yung loan mo. So, maliit na lang din yung magiging net proceeds mo. Pero at least may bago ka ulit na loan sa SSS at may bago ka ulit makukuhang pera pang kapital kung gagamitin mo siyang pang kapital or pang emergency fund. Halimbawa, gagamitin mo for emergencies. Ano yung responsibilities ng employer natin since sila yung nag-certify? So, responsible nila na i-deduct sa salary natin at i-remit sa SSS natin, sa SSS, yung salary loan payment natin buwan-buwan. What if, kapeso, nag-resign ka sa employer mo? Ang gagawin dyan ng employer mo, ibabawa sa buong back pay mo yung buong loan. As in, buong loan talaga yung kukunin nila sa'yo, ibabawas dun sa back pay mo at i-remit nila sa SSS in full. Bayad ka na sa salary loan mo ng buo sa SSS kasi bawas na siya sa back pay mo. What if kapeso, hindi kasya yung back pay mo para mabayaran yung buong loan mo sa SSS? Kasi 'di ba, ibinigay mo sa kanila yung schedule of payment mo. So alam nila yung buong loan payables mo sa SSS. So kung hindi sufficient, bibigyan kanila ulit ng panibagong, nandun yung updated statement of account mo sa SSS, nandun yung hindi mo pa nababayaran. At kung may bago kang employer, ide-deduct yan ng bago mong employer at sila na yung mag-remit naman sa SSS. So parang hindi ka talaga makakatakas. O sabihin natin wala kang bagong employer o hindi mo binigay sa new employer mo, tataas ng tataas yung interest niyan kapeso, yung interest manganganak ng panibagong interest. Kaya dapat talaga bayaran mo or maging responsible borrower din tayo. Or kung hindi mo talaga binayaran, kapag magpe-pension ka na kapeso, ang laki ng babawasin nila sa inyo. So sana kapeso, natulungan namin kayo kung paano mag-loan sa SSS at sana natulungan din namin kayo to guide on the rules ng SSS salary loan application.